natin, yung sinasabi naman ng ating ilang mga kababayan, bakit parati na lang ang benefits na pinag-uusapan natin ay para lang sa mga tobacco farmers at para sa mga taga-Riverside. Huwag po kayong mag-alala dahil meron din kayong mapapakinabangan sa ilalim ni Mayor Alvin Uy. At ang ating mga kababayan din ay sunod-sunod nang nagsusumbong kay Alvin dahil walang gamot sa RHU, walang financial assistance na binibigay kapag nagkakasakit na sila. What? At ganoon din, pag-uusapan din natin yung ibang mga farmers, katulad ng mga farmers ng mais, mga palay, ano naman ang makukuha nating benefits sa ilalim ng administrasyon ni Alvin Uy. At bago tayo magtatapos, hingin natin ang opinyon ng ating mga SB kung ano ang ideya nila para mapaganda ang ating bayan. Ito po si Attorney Harold Respicio, kasama ko si Mayor Alvin Uy at ating mga SB. Mayor Alvin! Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Alvin Uy. Nandito ang aming grupo para magbigay para sa ating mga mamaya maliwanagan yung mga dapat nilang malaman kung anong programa ng aming grupo. Alright. Nice one, Alvin. Let's get straight to the question, Alvin. May mga reklamo yung mga maliliit na negosyante kasi number one, medyo mataas daw yung hinihingi na business tax sa kanila ngayon. Anong masasabi mo? Yun nga, maraming nagko-complain na, maraming nagme-message sa akin, walapit sa akin na napakataas na yung mga taxes ng mga tindahan, no, mga business owners nyo sa Reyna Mercedes. Kung tutuusin, napakalaki na po ng income ng Reyna Mercedes, lalo sa mga tobacco excise tax. Bakit kailangan pang maningil ng napakataas sa mga maliliit nating mga negosyante, lalo sa mga tindahan eh? Malaki na po yung income. Naging first class mga municipality ng Mercedes dahil sa mga nagtatanim ng tabako. No? From fourth class, naging first class ng Mercedes dahil lahat ng 200 million na income sa bawat bayan, magiging first class municipality ang luna nga from fifth class naging first class na dahil sa mga nagtatanim ng tabako. No? Sobrang ang income ng Mercedes, bakit kailangan pong singilin yung mga maliliit nating mga negosyante? Kung tayo po yung babawasan po natin, ang daing kasi nila napakataas na. May sinising na 5,000, 6,000, na dapat, dati lang naman is 500 yan, bakit naging 6,000? Ang laki ng tinaas. O, ano pa? Anong may dadagdag po? Yeah, tama yan, Alvin. Tama po yung sinasabi ni Mayor Alvin kasi kung titignan niyo yung finances ng Reyna Mercedes, 200 plus kapag yun ang income ng bayan maging first class municipality at kalahati ng pera ng bayan natin galing sa excise taxes na mahigit more or less 200 million. At kapag ang pera ng Reyna Mercedes ay 650 million every year, ang yearly lang na nakukuha natin mula sa business taxes at kasama na yung ibang mga local taxes, kasama na yung real estate tax, nakuha na natin 30 million. So napakaliit na bagay lang talaga yung nakuha natin income mula sa ating bayan, huwag na natin pahirapan pa ang ating mga kababayan. Sabi nga ni Alvin, huwag na natin silang singilin, di ba? Yes. Alright. Sa mga tol, mga prangkisa ng mga tricycle driver, dapat ibaba na yung mga yan kasi masyado nung pahirap. Sobra-sobra na yung income natin sa tobacco excise tax pa lang. Yep, tama yun, Alvin. Alright! Sa ating mga SB naman, meron ba kayong idea para mapaganda ang buhay ng ating mga maliliit na negosyante? Magandang gabi, Reyna Mercedes. Ito po si Kuya Dalton Villanueva, running for SB sa ating bayan. Ang masasabi ko lang sa mga maliliit na negosyante, lalo na sa mga nasa loob ng mga barangay, yung mga maliliit siguro, mga sari-sari store lang, alam naman natin, meron ding malalaki dyan sa mga loob na kung titingnan mo parang mini Talavera na. Yun siguro, ito-double check din yun. Pero yung mga maliliit na mga sari-sari store, na mga chicheria, bagoong mga ano lang yung mga paninda, barangay permit na lang ang ano nila para naman merong konting income siguro yung barangay. Pero yung municipal, basta meron ng barangay permit, okay na sa municipal dapat yun. Huwag nang silang pahirapan.
Alright, nice one, SB Dalton. Narinig na po ninyo mga kababayan natin ng mga maliliit na negosyante, kahit mga malalaking negosyante pa. Dahil napakalaki na ng pera ng ating bayan, daan-daang milyon, halos umaabot ng 1 bilyon. Pero ang totoong income na nakukuha lang natin mula sa local taxes, kasama ng business taxes, prangkisa, mga real estate, 13 million lamang, napakalait. Halos wala. Kaya, ililibre na lahat yan! Wow, ang sarap pakinggan. Tandaan mo rin yan sa mga maliliit na negosyante, hindi na kayo sisingilin, hindi kayo maghihirap sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Alvin Lee. Alright. Nice one. Very good. Ngayon, pupunta naman tayo sa question, Alvin. Today, at mga nakarang araw, ang daming pumunta sa bahay ni Mayor Alvin Lee na nanghihingi ng tulong dahil wala silang ma-receive na tulong mula sa ating bayan, sa ating munisipyo. Ang laki na ng bills nila sa hospital. Walang may abot na bayad na pagtulong sa kanila na pambili ng gamot. Alam nila, napag-usapan kasi natin dito sa ating show noon, na meron palang benefits na binibigay ang DSWD na napakalaki sa kanila, pero bakit hindi nila natatanggap? Bakit sa ating RHU, kapag nangingi daw sila ng gamot ngayon, bakit walang nakukuhang gamot? Mayor Alvin Lee, what's our solution there, Alvin? Ang solusyon dapat may nakalaan na ng budget yan na natataka nga ako, bakit walang gamot ang laki ng pera ng Mayor Mercedes. Dapat naglaan sila ng malaking pondo. No? Ang Mayor's Office may pondo yan na nilaan, bakit hindi nakakatanggap ng tulong mula sa Mayor's Office? Lahat tinutulong nila DSWD. Ang DSWD, separate yung pondo niyan, no? From national. Ang Mayor's Office may sariling pondo, bakit hindi sila makahingi ng tulong mula sa Office of the Mayor? At ang dami lumalapit sa akin na wala daw gamot sa RHU. Ano ba naman yan? Meron ba namang walang pera? Every month may pera po ang bahay ng Mercedes. Ang laki-laki na nga Ang pondo ng Mercedes, 650 million. Saan napunta yung pondo? Yung tanong ko. Kaya nandito po yung grupo natin na lumalaban dahil hindi ko maatim yung ganyang gawain nila na ginagawa sa ating mga kababayan. Opo, ako na po magsasabi, hindi po nagmamayabang si Alvin na siya ang tumutulong sa lahat. Baka hindi nyo naiintindihan. Ako po nagsasabi, nakikita po ng aking dalawang mata. Siya po ang tanging mamamayan lamang ng Reyna Mercedes na nagmamalasakit sa mga ganito nating mga kababayan. At siya mismo ang tumutulong sa kanila, ang tulong na ipinagkakait ng ating mga nakaupong politiko dito sa ating bayan. Si Alvin Lee lamang po ang tumutulong sa kanila. Attorney, isa pa, naobserbahan ko rin, bakit dito lang yata sa bayan natin ang walang programa ang ating munisipyo na nagbibigay ng libreng anti-rabies sa mga aso. Tapos kahit na sana hindi na sila mag-conduct ng libreng anti-rabies, kung yung mismong owner ng mga pets, mga aso na ganyan, pupunta sa RHU o sino man ang may hawak ng anti-rabies dyan, dapat meron silang maibigay. Bakit kailangan papuntahin ka pa sa provincial? Diba? Napakaliit lang naman na halaga yun. Sabi nga ni attorney, 30 million, pero pang Hong Kong din yun Pakita nga natin yung t-shirt natin, Dalton. Dalton cares. Alright? Nagkikare siya sa ating mga halagang hayop at sa mga pwedeng kagatin ng aso. Alright? Gusto natin mapakinggan din kung ano masasabi ni SB Nancy Bautista dahil siya ang parating nilalapitan ng ating mga kababayan kapag nangangailangan sila ng tulong na pangkalusugan. Nancy, ano ang madalas na problema ngayon ng ating mga kababayan at paano natin masusolusyonan? Magandang gabi po sa atin lahat. Ako po si Nancy Bautista. Ang masasabi ko lang po doon, attorney, may mga karamihan po na lumalapit po sa atin na humihingi po ng tulong. Lalo-lalo na po sa, may pasyente po ako humingi ng tulong sa akin na nagpunta raw po sa RHU. Sabi po nila na tuberculosis po, doktor, yung sakit ng tao. Sabi daw nila, walang gamot, ang dami. Pumunta po kami ng provincial, bakit sa Reyna Mercedes wala, ang daming stock. Ang sabi po ng nurse ng RHU,
wala daw pong stock. Tsaka ang doktor daw po, may nagsumbong sa akin din na isang pasyente na naman, grabing ubo yung bata. Na-late lang daw po, may cut-off daw po ang doktor ng RHU ng Reyna Mercedes po, attorney. Yun po ang ano. Opo, ano po ang gusto nating ipatupad kung sakasakaling palari tayo? Eh kung suswertehin po tayo, ako po, attorney, paglingkuran po ng mga nangangailangan po, asikasuhin po natin para hindi na po maghihirap ang mga kagaya natin mahihirap na humihingi po ng tulong kay Sir Alvin, lalo-lalo na sa inyong dalawa po, attorney. Kasi araw-araw na may nadagdagan naman po ako kanina, puro medication, ang daming reseta. Kahit reseta ng doktor ng RHU, hihingi po dito. Sinabi ko, nakasalita po ako kanina, bakit sa munisipyo walang pera? Awang kano dagi JSB, awang kano dagi madawatan titulong ito yung munisipyo sa akin, attorney. Opo, ano po naman ang pangako natin, Mayor Alvin Uy, kapag ang ating mga kababayan ay naghahanap na ng tulong, kung ito na at tayo na ang nakaupong administrasyon sa bayan ng Reyna Mercedes? Sa ating attorney, hindi natin papahirapan na kasi yung pera niya para dapat sa kanila yan. Sila dapat yung makinabang sa mga pera yan. Napakalaking halaga. 650 million, dapat yan ay babudget ng tama. Wala dapat nawawala, kundi dapat mapunta lang sa ating mga kababayan. Opo. Opo. Attorney, Bay, saka Mayor, dapat pagdating sa ganyan, priority ang kalusugan. Dapat hindi nawawala ng gamot ang ating RHU. Opo. Magandang buhay, Reyna Mercedes. Muli, nagsubiri ng Mercedes, Esperando Flawayan, nagsasabing dangal, prinsipyo at patas ng gobyerno. Dagdag ko lang po sa mga issues natin, itong minamahal natin senior citizens. Dapat ibuhos na natin yung pagmamahal natin. Kasi alam naman natin na konti na lang ang ito talaga nila sa buhay. Aminin man natin o hindi. Yun ang facts. So meaning dapat ibuhos na natin. Huwag na natin pahirapan. Ito po, ang papangako ng Team Alvin Bay, isusulong pa natin. Hindi na natin ipahirapan, isusulong pa natin yun. With my exposure and experience with the bank, gagamitin ko po yung expertise ko sa bank through internet banking or transfer sa mga payout or pension nila para hindi na sila mahirapan pumila sa mga venue, nahihilo. Alam naman natin na sakitin ng mga to. That's what bigyan natin ng prioridad o konting pagmamahal o ibuwas natin ang pagmamahal natin sa mga senior citizens. Thank you. Wow! Ang high-tech naman ni Randolph! Hindi na kailangan lumapit sa munisipyo, mag-withdraw na lang dapat may pumasok, hindi ba? Pero Alvin, may narinig ako kanina yung senior citizen dito, nung mga nakaraan taon, binigyan daw ng ATM, pero walang pumasok. Tama, attorney. Kaya na may bisita kami na senior citizen, minsan lang may binigay daw ng ATM, no? Once lang daw na nalagyan ng 1,000 yung ATM, hindi na nasundan yung pagbibigay. So, useless, sayang na yung ATM. Yun yung tama, magandang programa yun para hindi na mahirapan yun. Dapat monthly nga, dapat natatanggap ng senior citizen yung pension nila. No? At marami daw pala mga senior citizen sa atin na hindi nailista. Wala silang natatanggap ng pension. Ang sa atin, sa PASA po yan, mayaman naman o mahirap, dapat makatanggap ng 1,000 bawat buwan sa ating panunungkulan. Alright! Ang sarap po rin. Totoo po yan mga kabatid. Kasi ang tamang pamumuno po ay nag-uumpisa kapag tapat natin i-report sa ating mga kababayan ang totoong pera ng Reyna Mercedes. At kapag alam natin kung gaano kalaki ang nakahanda para sa atin, mas organisado ang pamimigay natin ng pera sa mga nangangailangan, sa mga senior citizen at mga nangangailangan para sa kanilang mga kalusugan. At yan po ang pangako ng Team Alvin Uy na maging makatotohanan tayong lahat sa hawak na pera ng ating bayan at lahat ng ito ay ibabalik sa inyo. Alright! Nice one! Alright, okay!
Next question naman, Alvin, kasi yung mga farmers dito sa ating bayan na hindi nagpo-farm ng tobacco, medyo nagsiselo sila sa mga tobacco farmers kasi ang laki daw ng ayuda para sa kanila. Hindi naman natin masisisi kasi sila rin naman ang naghirap para sa mga pumapasok na pera dito sa ating bayan. Ano naman ang maibibigay nating benepisyo para sa ating mga farmers, particularly ng mais, ng palay, at iba pang mga kagulayan? Yes. Marami tayong nakalaan ng programa sa ating mga magsasaka. Tulad ng mga makabagong makinarya, no? Yung makabagong pag-agriculture na pamamahala ng pagtatanim. Kasi malaki nga yung pondo natin, dapat bumili tayo ng anong may tutulong natin sa ating mga mais na magsasaka. Bibili tayo ng maraming tractor, seeder, na libre dapat na mga gamit ng mahal nating magsasaka na magmamais, pati yung sa mga palay, dapat yan na bigyan natin sila ng libreng land preparation. Malaking tulong yan sa kanila. Gusto natin umangat ang kanilang kabuhayan. Tama yun, Mayor. Kasi pagkwentahin mo ang pagkwentahin mo yung napagbentahan mo ng mais, yung isang hektarya, malaki na halos yung 5,000 na natira. So, kung merong tulong ang LGU na para sa land preparation, yung traktora, dalawang beses kasi tatraktorin yung dalawang beses ang pagtraktora sa land preparation eh. Rigba, kiwar, sabi ng Ilocano. Then, pagka di 2,000 per hektar, 4,000 na yung mababawas. Plus, yung seeder. Ang singilan na ngayon sa seeder, per bag na. Hindi na kagaya dati na per hektar. So, tumaas na yung 1.6 yata ang per 2,000 na. Parehas na. So, magkano na yung gastos doon, expenses. Then, pagdating ng anihan, 8,000 per hektar na naman ang singil ng reaper. Kung magpo-provide ang bayan ng Reyna Mercedes, kada barangay, ng merong mga ganon, hindi naman siguro mabibigla. Pero, kung bumuo ng mga kooperatiba ang mga bawat barangay, igak at maghingi ng farm facilities sa makaka-avail tayo. Yes. So, mababawasan yung gastos, lalaki yung kita ng mga yung expenses na lang doon is yung fuel plus yung driver pwede ng para lang mapalaki yung kita ng mga farmer. Kasi subok pa yan sa mais saka sa kitang-kita. Walang kita sa mais talaga. Kaya dapat nandiyan yung gobyerno na tutulong sa ating magsasaka. Kasi ang magsasaka dapat nating bigyan pansin. Sila yung tumutulong sa atin. Kung wala yung magsasaka, wala tayong kakainin. No? Dapat magkaroon tayo ng Farmer's Day para magkaroon ng ugnayan sa mga magsasaka kung ano yung dapat nilang kailangan at kung sino yung mga magandang mga mataas ang yield. Dapat yung gayahin ng ating magsasaka. Magkaroon ng seminar, bigyan ng award, at gayahin ng ating mga ibang mga magiging natin ang magsasaka. Sa papala, Mayor, Atty. Kailangan din, kasi matagal na siguro yung panahon na nakuhanan ng soil sample, yes, yung mga lupa na tinataniman ng ating mga farmers para alam nila from the Municipal Agricultural Office itself, alam nila at sila ang kasi pag na-testing yan, from laboratory testing, sila na yung magbibigay ng kumbaga anong klase ng abono ang gagamitin. Para hindi yung bili si farmer ng abono, hindi naman pala kailangan na ng kanyang lupa. So, yung mga yon, pagka tayo pinalad, grupo ng Team Alvin, yung lahat ng mga yan, itutulong natin sa mga farmers natin. Magkaroon na ng soil testing. Dapat dito pala sa TA ng municipality natin magkaroon ng soil testing para lahat makinabang ang ating magsasaka. May tama na po yung mga gagamitin nilang fertilizer, no? Hindi na sumobra o hindi kumulang ang kailangan ng ating lupain. Yeah, buddy!
Ngayon, pakinggan naman natin ang ating number 1 farmer dito sa Reyna Mercedes, si Jackson Lacaste. Jackson, anong gusto mong mapakinabangan ng ating mga kasamang farmers dito sa bayan ng Reyna Mercedes? Mga farmers ng palay at mais. Ang gusto kong tulong sa mga kababayan farmers sa Reyna Mercedes ay magkaroon ng traktor. Sana para may katulungan sa saka yung binhi ng palay at saka mais. Kasi sa akong farmer, nakatanggap naman ako sa GA pero late na. Mabababa yung kalidad yung binhi. Kaya hindi ko na lang tinanim kasi baka umangin, malilit ng matutumba. Kaya nagsasacrifice lang kami na bumibili ng magagandang binhi sa kawayan, yung 80-82 dahil yan ang subok namin na mataas ang kani. At saka nakatanggap ako ngayon ng binhi ng palay, nagbubunutan kami. Daming klaseng binhi yung binibigay. Hybrid naman pero kung nabunot mo yung bahin seeds or yung mababang kwan, talaga yun na lang. Nag-uunaan kami, bumunot, gusto namin yung SL8, pero kung konti lang naman daw ang nakuha nila. Yun lang po, ang masabi ko. Wow! Very good, Jackson! Ang dami namang alam ni Jackson pagdating sa farming. Pag si Jackson Lacaste po ang iboboto natin bilang SB sa ating konselo ng bayan ng Reyna Mercedes, siya po ang mag-aadvokasya ng mga yan. Ibibigay niya, ilalatag niya yan sa mesa para malaman nating lahat ang issues, mga problema na kinakaharap ng ating mga farmers para naman sila ang bida sa konseho at ang kanilang mga pangailangan ay matugunan. Jackson! Nice one! At nandiyan din siyempre ang isa pa nating number 1 farmer dito sa ating bayan na si SB Edgar Jimenez. Love na love! Baboy! Ano masasabi mo tungkol naman sa farming? Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan kong taga Reyna Mercedes. Ako muli si Edgar Jimenez na tumatakbong Sangguniang Bayan. Ang masasabi ko lang sa mga programa ng mga farmers ng mais at saka palay ay pag nanalo si Boss Alvin at mga team Alvin ay mga certified, hindi yung ordinary na bini. Dahil yung ordinary, walang kita. Dapat, puro certified seeds ang bibigay. Pag mais naman, ang may papayo ko lang, pag nanalo si Boss Alvin ay yung decal para mas malaki ang kita. Sa palay naman, yung SLA o kaya long pin ang bigay ni Boss Alvin. At bawat farmer, tag-isang 15 kilos na palay at saka yung pang mais naman 9 kilos, tag-isang bagyon pang kasi sa ngayong kasalukuyang administrasyon ang binibigay lang, tag 5 kilo, walang silbi yun. Pag magbigay ka, yung sako na para sapat na may tanim. Haluan, bibili ka pa ng ordinary, wala na. Dapat sako-sako ang ibigay para sa mga partner. Yun lang, basta. Wow! Ang galing, sa totoo lang lahat ng mga yan ay hindi natin naririnig araw-araw yung mga ganyang concern. Pero yung mga ganyang mga issues ay totoong issue ng ating mga farmers. Totoong problema nila yan at totoong hinihingi nila yan. Buti na lamang, meron tayong 2 leader ng farms dito sa Reyna Mercedes na kasama ng Team Alvin Louie. Sa wakas, maririnig na ang gusto ng ating mga farmers at maibibigay natin sa kanila ang kanilang pangangailangan. Tandaan po ninyo mga farmers dito sa bayan ng Mercedes, sa ilalim ng Team Alvin Louie, kayo po ang bida. Promise yan. Okay, huwag natin kalilimutan ang ating mga hari ng farmers dito, Jackson Lacaste at Edgar Jimenez. Nice one! Very good. Alright. Okay, ngayon naman, hingin natin yung mga feedback ng ating mga SB. Kung meron naman silang idea about sa pagpapaganda ng ating bayan. Yun ang gustong question ni SB Dalton
Dahil siyempre, walang kwenta lahat ng ating pinaghirapan kapag hindi natin nakikita na gumaganda at umuunlad ang ating bayan. Magsimula tayo kay Ship Captain King George Alcacid. Good evening po sa lahat. Ako po si SP George Pagulayan Alcacid. Ang additional ko po dun sa tungkol sa mais sa kapalay farming ay yung mechanical dryer. Kasi po yung mechanical dryer po ay may project na ang nagawa na ng gobyerno sa Mindanao, sa Agusan del Sur. Nagbigay po ng mechanical dryer worth 30 million. Oo. Ginagamit po ngayon. Kasi yung Agusan del Sur, sila po supplier ng mais Cebu. Kasi ang mga Cebuano, mais po ang kinakain sa mga Buholano. Kaya yun po, kung manalo pala rin ang Team Alvin, ay yun po ang isang request namin sa gobyerno, LGU, na magkaroon po ang Ren Mercedes ng mechanical dryer. Kahit ano po ang ganda ng ani natin, pag panahon ng tag-ani at umuulan, wala rin po sa isa yung ani natin. Mababa po ang presyo at nasisira po. Pero kung may mechanical dryer po tayo, ay advantage po sa mga farmer natin. Thank you po. Alright. Tama si Kuya George, no? Na kailangan talaga yung mechanical dryer, no? Ang kailangan kasi ng magsasaka sa ating bayan na nakikita ko, dapat magkaroon na po ng kooperatiba ng magsasaka dito sa Mercedes para may mag-receive sa mga kanyang mga grants o bigay sila mismo ang magmamanage sa mga dryer facilities na dryer, tractors. Yan ang pan natin, ang gagawin natin. Maglalaan tayo ng pondo. Yung tractors yan, gusto natin maraming tractors yan. Ang gusto natin sa bawat barangay, sabay-sabay na magtanim. Para hindi magkaroon ng pest, hindi pag nag-spray yung kabila, yung lilipat na sa ibang barangay. Pag sabay-sabay po kasi sa isang barangay na nagtanim, no, kaya may planter na yan, na sabay-sabay na nag-spray, walang peste na na mangyayari kasi sabay-sabay sila nagtanim. Wala silang lilipatan. So mas malalaki ang yield ng ang maaani ng ating magsasaka. Yun ang gusto natin yung lumaki ang kita ang ating magsasaka para ganahan naman sila na tuloy-tuloy silang magtanim ng mga produkto na pangangailangan ng ating araw-araw sa pamumuhay. No? Bibili tayo ng tractors, seeders, reaper, na gagamitin ng libre ng ating... Kasi andyan yung pondo eh. Ang laki-laki nga ng pondo, bakit hindi mo igawang programa para pakinabangan ng ating minamahal na magsasaka? No? Yan po yung dryer, tama po yun. Kung may maganda kang dryer, hindi masisira ang mga inanim nilang hindi mabarat yung mga presyo nila. Pag panahon ng tag-ulan, merong magdadry sa inanim nilang May kamahalan lang ang mechanical dryer pero kayang-kaya sa laki ng pondo ng Mercedes at maraming mga grants na ibibigay dahil ang probinsya ng Isabela o sa international, namimigay sila ng mga grants na tulong sa mga magsasaka. Yun lang po. Alright, nice one, Alvin. Napakasarap naman makinig. Napakasarap magplano. Napakasarap tignan ng ating kinabukasan. Alam niyo po bakit napakasarap? Dahil napakadali lang kapag tapat ka sa pera. Okay? Dahil nandyan yung pera, gagastusin mo na lang. Kung tapat ka at sincero ka na nagmamalasakit ka sa iyong mga kababayan, ang dali pong planuhin ang ating kinabukasan. Ang ganda ng ating kinabukasan at yung kinabukasan na yun ay magiging katotohanan. At katotohanan lamang yan sa ilalim ng Team Alvin Wee! Yes! At narinig niyo po si King, Captain George Alcacid. Siya po ay maraming alam na technical
Siya po ay galing at nakapunta na sa maraming lugar sa mundong ito, sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Marami siyang alam na teknolohiya. Siya po ang magdadala ng mga makabagong teknolohiya dito sa ating bayan para mapamadali ang hanap buhay ng mga magsasaka dito sa Reyna Mercedes. At sa tulong ni Mayor Alvin Wee at sa maraming pera ng ating bayan, lahat po yan ay magagawa. Happy po tayong lahat dito sa ating bayan. Alright! Madagdag ko lang sa farm pa rin. Kasi hindi man ako number 1 na farmer, pero alalay ako ng mga farmer na ito. Kasi ako ginaya ng mga yan eh. Ako dati akong farmer. Binigay ko na lang sa kanila kasi sawa na ako sa pagpaparmer. Yun ang number 1 na kailangan din natin, Mayor, Attorney. Kasi yung dryer nga, kailangan natin yan. Kumbaga, kahit hindi yung worth 30 million na barangay ay na dryer, mechanical dryer. Basta bawat barangay meron. Ano mang klase yan, flat or vertical na mechanical dryer. Lalo na ngayon, libre na ang fuel. Kasi kailangan mong gamitin mo na yung mga naging resourceful tayo. Yung mga ipa, pwede natin yan na gamitin as fuel ng dryer. Kasi dito sa San Manuel Multipurpose Cooperative, meron sila flatbed. Napakasimple, pero nakakatulong sa kanila. Napapaganda nila yung klase ng kanilang palay, kahit tag-ulan yan, na ibebenta nila sa magandang presyo. Ngayon, pagdating naman sa mga makinarya, sabihin mo ng bawat traktor o makinarya, worth 2 million. Kailan mo isang barangay, isang traktor, isang reaper, isang seeder, o 6 million lang yan. Di ba? 6 million bawat barangay. 20 barangays times 6 million, magkano lang? 120 million. Magkano ang pondo magkano ang budget ng Reyna Mercedes ng bayan natin sa 650. Ang layo pa. Kaya-kaya talaga. Di ba? Simpleng arithmetic, hindi mo na kailangan gamitan ng mathematics eh. Arithmetic pa lang eh. Di ba? Bakit hindi natin kayang dapat, yun nga, tama, ang grupo ng Albilwi, gagawing modelo ang Reyna Mercedes. Yan ang aming bithiin. Pangit man ngayon na nakikita niyo ang Reyna Mercedes, Reyna na walang corona. Pero darating ang araw, koronang nagniningning ang makikita nyo sa bayan ng Reyna Mercedes. Yes, tama si Kuya Danton. Kung may-utilize lang ng maayos o properly utilize yung mga fund natin, yan ay may isa sa katuparan ng maayos din. At lahat makikinabang. Minsan ngayon, ang mga kababayan natin, ma-lift up or ma-upgrade din ang pamumuhay nila. At sa pamagitan yan, hindi na tayo maghihirap sa bayan natin ng Reyna Mercedes. At may iba ako, sa business concerts naman tayo, marami rin mga hinaing, lalo na't mga partidor, particularly, matagal na silang umiiyak dahil sa mga daily juice collections nila. If you compute, kahit isang baboy lang, ay ngayon, tumaas na yung mga similan. Accumulate, ang isang baboy, more or less 1,000 na. If you compute that, isang baboy pa lang, isang partidor pa lang yan, if you compute that in 1 month, that's already 30,000. So, in 1 year, 360. Isang baboy pa lang yan, isang partidor pa lang yan. Ang dami nating mga negosyante ng partidor. Yan, isa sa mga hinayin nila, bakit medyo lumaki yung collections. Isang baboy pa lang yun. Ang isang partidor, nag-average 2 baboy pa lang yun na kinakatay araw-araw. So, i-times 2 mo na yun. Yung 1 year, 360 times 2, that is 720, tama? 1,000. Puwera pa yung annual business permits nila na hindi ko alam, hindi ko sukat akalain kung paano nila nakuha, kung anong legal basis nila, kung paano na-compute yung permits nila na napakamahal. Minimum or nag-accumulate ng in a year, minimum of 80 to 120,000, something like that. Ang kinocompute yata yung gross amount or receipt or sales
which is parang nakikita ko medyo mali. Dapat yung bottom line yung sa net income. Kasi marami pa tayong consider na expenditures aside from yung dapat yun ang legal basis na kung paano nila ipataw yung mga mayors or business permits fee nila. Tapos, ito pa ito, medyo may dadagdag pa ako sa hinaing ng mga natin, ng mga partidor natin. Matagal na silang umiiyak. Ito, hindi pa natin alam kung kumikita yung kinakain nila, considering the fact na malaki yung mga expenditures like yung mga salaries and wages ng mga tao nila, rentals. Tapos yun, hindi nakikita ng top management or yung pamahalaan natin na hindi nila i-consider yung mga ganon issues nila. Kaya pagdating ng year-end, meron na naman tayong BIR. Yung parang lekarin, doble na yung natin, yung binabayaran ng kababayan natin. As to slaughter naman, I think yan ay government property. Kaya tayo ng right, attorney? Dapat sana, siguro, i-lessen or i-minimize yung mga ganong mga pista, mga collection. Tapos may mga dagdag pa na mga kinokolekta araw-araw. Kaya hindi bumababa ang presyo ng mga bilihin dito sa ating bayan ng Mercedes ang makana dahil hinahabol nila yung mga dagdag single sa kanila. Kahit gaano kamura ang produktong livestock, hindi nila kayang abutin para kumita naman itong mga pobre natin sa partidor. Maraming salamat. Thank you. At pag sa atin, yung mga ganyang bagay, papababain na natin yung singil sa mga partidor. Kasi, kaya na yung sabi na namin na napakalaki na nga ang pera ng Reyna Mercedes. Hindi na natin kailangan pasigilin pa yung mga partidor ng malaking halaga. No? Kasi may papasa rin sa mga consumer yan. Pag mataas ang singil mo, 1,000 kadababo ang singil mo, ipapasa lang nila sa mga bibili ng mga paninda. Dagdag presyo lang. So, sinong kawawa dyan? Yung mga consumer. No? Sa atin, dapat nga, ang binabayaran lang yata dati is 100 lang yata dati yung 150. Tapos more than ang ilang percent na yun, naging 1,000 yung binabayaran. Kalokohan yan. No? Sobrang yung panginigil nila. Sa dami ng pera ng Reyners, ewan ko saan nila dinadala yung perang yan. No? Na hindi naman pinapakinabangan ng taong bayan. Kaya pag sa atin lang, kaya itong grupong to, nabuo, dahil gusto namin mahinto na yung corruption. Kaya, ang gusto namin, wala nang mawala sa pera ng mga tao kasi yung pera niyan, pera ng mga tao. Ilalantad po natin lahat ng kung magkano yung pumasok at magkano yung lumabas. Ipapakita po natin para sa ganon, pakinabangan po ng taong bayan ng Reyna Mercedes. Yun lang po ang programa po natin. Yes! Opo, ganyan po ang mangyayari sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Alvin Uy. Lahat ng mga negosyante ay mapapadali ang buhay. Makalibre na lahat ang babayaran nyo sa munisipyo. Madali na lahat ng mga permit, makawala na nga masyadong trabaho. Kasi gusto namin na maingganyo lahat na magnegosyo. Na walang kahirap-hirap mula sa bayan. Para kapag madali ang negosyo, madaling magkatrabaho, madaling kumita ng pera, at madali rin gumastos. At kung madaling gumastos, madali ulit kumita. Paikot-ikot lang po yan at mas yayaman po ang ating bayan. Kaya ang number one na nasa puso ni Alvin Lee ay ang ating mga negosyante. Padadaliin ang buhay ninyo. Wala nang sakit ng ulo. At kasama ninyo dyan, si SB Randolph Lawayan dahil siya ang may alam lahat tungkol sa negosyo at finances at siya ang magsusulong para hindi na mahirapan pa ang ating mga kababayan naghahanap buhay at nagnenegosyo dito sa ating bayan. Yeah, buddy! Alright! Okay, bilang pagtatapos siguro, meron mga ideas si Dalton para naman mapaganda ang ating bayan, para maramdaman natin ang yaman natin at sarap ng buhay ng ating magiging buhay dito sa Reyna Mercedes. Sa akin, basic muna, attorney. Pagdaan namin kanina, mula doon sa Talungan papunta rito sa Napagpupipeño, parang
ang may ilaw doon lang sa may bandang poblasyon. Pagdating mo ng Sinipil, wala na, bungal-bungal na yung mga ilaw. Hanggang dito na sa, hanapak ko meron konti. Along the highway yan, pero ang dilim. May biglang mag-cross ng mga pedestrian na halos hindi mo makita. So, para maliwanag ang buhay, dapat maliwanag din ang kalsada. Diba? Then, ibalik natin yung mga programa ng mga nakaraang mga dekada na may mga beautification sa mga barangay at saka mga along the highway. Dapat hindi lang yung mga tupad na sumasahod sa tupad ang naglilinis. Joint effort yan, or kung meron na tayong mga street sweeper, malinis lagi ang ating lansangan. Tapos, magpo-propose ako, kung sakaling palarin tayo, magpo-propose ako sa konseho na magkakaroon tayo ng kompetisyon tuwing holiday season, Christmas hanggang to New Year. Magpo-propose ako na bawat barangay, magkaroon tayo ng pagandahan ng Christmas decoration sa bawat barangay. At magbibigay tayo ng papremyo sa pinakamaganda. Di ba? Para lahat ng mga barangay masaya tuwing panahon ng Pasko, halos yun na lang yung inaantay nila. Sa Tarlac kasi yun yung Belenismo, buong probinsya kasi yun. Kaya talagang magarbo yung mga nila. Pero sa atin, sa bayan lang, total bayan lang naman. Pero, ipakita natin na maganda yung ating layunin. Pagkaroon ng, kasi masaya pagka di ba? Pasyal ka sa Gangan, sa Kutub. May mga kanya-kanyang magandang malalaking dekorasyon ng pang-Pasko na dekorasyon sa mga bawat barangay. Tapos, di mag-assign tayo ng mga judges na mag-iikot ng ilang gabi para makita nila at kung sino talaga yung pinakamagandang Christmas decor sa mga barangay. Alright. Nice one. And talking about festivities, last question na Alvin. Kasi kakatapos lang ng Bambanti dito sa ating lalawigan at yung mga taga-Rita Mercedes na dumaan doon medyo hindi proud sa nakita nila ng ating bayan. Alvin, baka ikwento mo kung ano nakita nila sa ating booth at ano dapat ang ilagay natin doon. Dapat yung ilagay doon, yung sariling produkto dapat ng Reyna Mercedes. Hindi yung nabibili lang sa Shopee yung inilagay doon sa booth natin. Ano ba nalagay doon, Alvin? Bayong, tsaka yung yung panghugas ng dishwashing. Lahat gawain na lahat yung dishwashing na sa nabibili sa Shopee, lahat yan. So dapat wala tayong sariling idea na dapat produkto mismo ng ating bayan. Sa ibang bayan, yan yung may kanya-kanya silang produkto na ginawa. Sa laki ng pondo ng Reyna Mercedes, wala ba lang silang maisip na produkto na gawa talaga ng bayan ng Reyna Mercedes. Itong naisip nga nila, gusto ko nga bigyan pansin, itong Masetas Festival. Masetas Festival nga itong ginagawa nila, hindi sa munisipyo. Wala nang Masetas doon sa munisipyo. Kaya nakakalungkot isipin, na Masetas yung naisip nilang team dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Wala namang Masetas sa makita sa parke, walang Masetas sa munisipyo, walang Masetas. Kaya napansin ni Governor na ano ba ng klaseng parke yung nangyari sa Mercedes. Lahat na nga, binigay na natin ng Governor yung mga munisipyo, yung palengke, yung pulisyon na ginagawa. Sana naman magbigay din ng effort yung nakaupo ngayon na pagandahin yung bayan natin. Kasi laki ng pondo Nandiyan, 650 million kada taon. Saan nila dinala? Naglaan sila ng pondo na pangpaganda. Hindi naman maganda yung ginawa. Ewan kung paano namamatay ba yung Masetas o sadyang sadyang wala talaga yung Masetas sa nilagay. Bilang po. Alright, yan po ang Team Alvin Rui. Ang sarap pakinggan. Ganyan naman po ang Alvin Show for tonight. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, nung natanong nila ano mapapakinabangan namin sa ilalim ng Alvin Rui administration, lahat po ng buong 700 million pesos ng ating bayan mapapakinabangan natin at mapapaganda natin ang bayan ng
Xiao! At katabi ko si... Alvin Wee! Ako naman si Kuya Dalton! Esperanto Loayan, yung sumira ng Mercedes, nagsasabi, Dangal, prinsipyo at patas na gobyerno, magandang gabi! Yes! SB Captain George Correal kasi pagbabago kailangan ng Mercedes. Magandang gabi po, kabayan ng Mercedes. Ito si SB Jackson Lagaste. Ulitin ko, magandang gabi sa ating lahat. Ako pala si Edgar Jimenez. Magandang gabi muli, kababayan. Ako po si Nancy Bautista. Magandang gabi.